Isang mapagpalang, maaliwalas, at magandang araw sa inyong lahat. Mga minamahal kong kagintong edad, kumusta po ang inyong pakiramdam ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, walang nararamdamang kirot sa inyong mga kasukasuan, at malakas ang inyong pangangatawan. Alam niyo po, sa tuwing tayo ay nagkakaedad, merong isang napakalaking takot na tahimik na gumagapang sa isipan nating lahat. Hindi lang ito ang takot sa high blood o sa atake sa puso. Ito ay ang takot na baka isang araw, pagtayo natin mula sa silya o paghakbang natin sa basang sahig ng banyo, ay bigla tayong madulas, matumba, at may mabali sa ating mga buto. Laging sinasabi sa atin ng mga doktor at ng ating mga anak, "Lolo, Lola, mag-ingat po kayo sa paglalakad. Marupok lang inyong mga buto." At dahil sa takot na ito, napakarami sa atin ang umiinom ng gatas araw-araw kahit sumasakit ang tiyan natin. Bumibili tayo ng mga mamahaling calcium supplements at vitamins na inireseta sa botika. Kumakain tayo ng mga isdang may maliliit na tinik gaya ng dilis at sardinas dahil sabi nila, pampatibay daw yun ng buto. Ginagawa natin ang lahat ng paraan para mag-ipon ng calcium sa ating katawan, para maiwasan ang sakit na tinatawag na osteoporosis o ang pagrupok at paghalo ng ating mga buto. Pero mga kaibigan, paano kung sabihin ko sa inyo ngayon na ang lahat ng pag-inom nyo ng gatas at paglunok nyo ng mga mamahaling vitamins ay nawawalang bisa at tinatapon nyo lang pala sa basurahan? Paano kung ang mga paborito nyong kainin araw-araw, yung mga pagkaing laging nakahain sa inyong mesa at akala nyo ay inosente, ay siya palang tahimik na nagnanakaw ng calcium mula sa inyong mga buto? Opo, tama ang narinig nyo. May mga pagkain at inumin na gumaganap bilang mga tahimik na magnanakaw. Habang nag-iipon kayo ng calcium sa pamamagitan ng gatas, ang mga pagkaing ito naman ang nagbubutas sa inyong bulsa at nagpapalabas ng calcium sa inyong ihi. Sa videong ito, ibubunyag natin ang 7 pagkaing ito na unti-unting ginagawang rupok, marupok at parang biskwit ang inyong mga buto. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Makinig po kayong mabuti dahil baka ang isa sa mga magnanakaw na ito ay nakain nyo na kaninang umaga. Unang-una sa ating listahan ng mga magnanakaw ng calcium ay ang sobrang maaalat na pagkain, partikular na ang mga paborito nating tuyo, daing, bagoong, at itlog na maalat. Pamilyar na tayo sa babala na ang sobrang asin o sodium ay masama sa kidney at nagpapataas ng blood pressure. Pero alam niyo ba kung ano ang isa pang napakalagim na sikreto ng asin? Kapag pumasok ang napakaraming sodium sa inyong dugo, kailangang ilabas ito ng inyong kidney sa pamamagitan ng pag-ihi para hindi kayo ma-high blood. Pero heto ang malungkot na bahagi. Sa tuwing naglalabas ng sobrang asin ang inyong bato o kidney, isinasama at hinahatak nito palabas ang calcium mula sa inyong katawan. Para silang mag-best friend na laging magkasama. Ayon sa mga pag-aaral ng mga espesyalista, sa bawat napakaraming asin na kinakain nyo, napakaraming gramo ng calcium ang sumasama sa inyong ihi at tinatapon sa inidoro. Kaya kahit nakadalawang baso kayo ng gatas, kung ang ulam nyo naman ay puro bagoong at tinapa, para kayong nagsali ng tubig sa balde na may malaking butas sa ilalim. Ubos ang inyong calcium, hihina ang inyong buto, at madali kayong mababalian. Pangalawa sa ating listahan, at ito ay madalas nating i-partner sa ating merienda o kapag may handaan. Ito ay ang mga soft drinks, lalo na yung mga kulay itim na colas o carbonated drinks. Marami ang nag-aakala na masama lang ang soft drinks dahil sa mataas na asukal nito na nakakadiabetes. Pero meron pa itong mas nakakatakot na sangkap para sa inyong mga buto, ang tinatawag na phosphoric acid. Ang phosphoric acid ang nagbibigay ng kakaibang tapang at lasa sa mga itim na soft drinks. Pero kapag pumasok ang asidong ito sa inyong dugo, nagiging sobrang acidic o matapang ang inyong sistema.
Ang katawan natin ay matalino. Hindi nito hahayaang maging asido ang ating dugo dahil mamatay tayo. Kaya para labanan at patayin ang asido mula sa soft drinks, kukuha ang katawan natin ng antacid o pampakalma. At alam niyo ba kung saan kinukuha ng katawan ang pampakalmang ito? Kinukuha niya ito mula sa inyong mga buto. Ang inyong mga buto ang nagsisilbing bangko ng calcium. Hihigupin ng katawan ang calcium mula sa inyong mga buto para lang i-neutralize ang lason ng soft drinks. Isipin niyo na lang kung ano ang ginagawa ng asido sa kalawang, kung paano nito tinutunaw ang dumi sa inidoro. Ganyan din ang ginagawa ng phosphoric acid sa inyong mga buto. Unti-unti nitong kinakain ang tigas ng inyong skeleton hanggang sa maging kasing rupok na lang ito ng chalk o yeso. Pangatlo, at ito ay tiyak na magpapasimangot sa marami sa inyo, lalo na sa mga hindi makapag-umpisa ng araw nang walang hawak na tasa. Ang tinutukoy ko ay ang labis na pag-inom ng kape, lalo na yung mga matatapang at mga 3-in-1 coffee. Aminin natin, ang kape ay bahagi na ng kulturang Pilipino. May mga lolo at lola tayo na naka-4 o 5 tasa ng kape sa isang araw. Paggising, kape. Pagkatapos man ng halian, kape. Pagsapit ng hapon kasama ng pandesal, kape uli. Wala namang masama sa isang tasa ng kape dahil mayroon itong antioxidants. Pero ang problema ay ang sobrang caffeine. Ang caffeine ay isang mabisang diuretic. Ibig sabihin, pinipilit nitong umihi ang inyong katawan ng madalas. At tulad ng epekto ng asin, sa tuwing inilalabas nyo ang sobrang tubig at caffeine sa inyong katawan sa pamamagitan ng pag-ihi, sumasama rin palabas ang calcium na sana ay mapupunta sa inyong mga buto. Kapag inaraw-araw nyo ang 4 na tasa ng kape, hindi binibigyan ng pagkakataon ang inyong bituka na sipsipin ang calcium mula sa inyong mga kinain, na i-flush agad ito palabas. Kaya kung mahilig kayo sa kape, limitahan lamang sa 1 o 2 maliit na tasa sa isang araw at mas maigi kung black coffee na lang na walang asukal para hindi tuluyang manakaw ang reserbang tigas ng inyong mga buto. Pang-4 sa listahan ng mga magnanakaw ng buto ay ang mga pagkain at inumin na napakataas sa asukal. Mga matatamis na tinapay, cake, kakanin na puro asukal, mga delatang prutas na nasa syrup, at pati na rin ang napakatamis na timpla ng kape. Madalas nating isipin na ang asukal ay kalaban lamang ng mga may diabetes, pero kalaban din pala ito ng ating mga buto. Bakit? Dahil kapag nakakain kayo ng napakaraming asukal, pinipigilan at hinaharangan nito ang kakayahan ng inyong tiyan na i-absorb o sipsipin ang calcium mula sa gatas o supplements na ininom nyo. Bukod pa dyan, para matunaw ng katawan ang sobrang asukal, gumagamit ito ng napakaraming magnesium. Ang magnesium ay isa sa mga pinakamahalagang mineral na kapartner ng calcium sa pagpapatibay ng buto. Kung inubos ng asukal ang magnesium ng inyong katawan, kahit uminom pa kayo ng 1 balde ng calcium araw-araw, hindi ito didikit at hindi ito gagana sa inyong mga buto. Matatapon lang din ito palabas. Kaya kapag napapadalas ang pagkain nyo ng matatamis, hindi lang asukal sa dugo ang tumataas, kundi ninanakaw nyo rin ang kakayahan ng inyong katawan na magtayo ng matibay na pundasyon. Pang-5, at ito ang madalas na sentro ng ating mga piging at handaan, ang labis na pagkain ng karne. Lalo na ang mga pulang karne tulad ng baka at baboy at mga processed meats gaya ng hotdog, tosino at longganisa. Huwag po kayong magkakamali, kailangan ng katawan natin ng protina mula sa karne para sa ating mga kalamnan. Pero kapag sumobra, lalo na sa mga nagkakaedad, nagiging mapanganib ito. Kapag tinunaw ng ating katawan ang sobrang dami ng animal protein, naglalabas ito ng mga tinatawag na sulfates at nagiging highly acidic ang ating dugo. Tulad ng ipinaliwanag ko sa soft drinks, kapag naging asido ang dugo dahil sa sobrang karne, mapipilitan ng katawan na manghiram ng calcium mula sa inyong mga buto para pangpakalma sa asido. Ibig sabihin,
kinakain ng sobrang karne ang inyong sariling buto para lang protektahan ang inyong dugo. Kung gusto nyo ng protina na ligtas sa inyong mga buto at bato, piliin ang protina mula sa mga isdang hindi maalat, sa manok, sa tokwa, at sa mga gulay tulad ng monggo at beans. Limitahan ang taba at laman ng baboy at baka para manatiling buo at matigas ang inyong mga buto. Pang-anim sa mga tahimik na sumisira sa inyong mga buto ay madalas nating itago sa ating mga kabinet dahil hindi agad nasisira. Ang tinutukoy ko ay ang mga canned goods o dilatang pagkain at iba pang mga highly processed foods tulad ng instant noodles at mga chichirya. Bakit mapanganib ang mga ito sa buto? Dahil ito ay double whammy o dobleng dagok sa inyong calcium. Una, napakataas ng asin o sodium ng mga delata at instant noodles para humaba ang kanilang buhay sa estante ng tindahan. Tulad ng alam na natin, ang asin ay nagpapabuhos ng calcium sa inhi. Pangalawa, milalagyan ng mga ito ng sangkatutak na chemical preservatives at artificial flavorings na hirap tunawin ng ating atay at bato. Ang mga chemical na ito ay nagdudulot ng matinding inflammation o pamamaga sa loob ng katawan. At kapag palaging namamaga ang inyong sistema dahil sa mga preservatives, napipigilan ang pagtubo at pagkabuo ng mga bagong bone cells o mga selula ng buto. Walang pumapalit sa mga nasisirang bahagi ng inyong buto, kaya tuluyang itong numinipis at nagiging malutong. Kung kaya rin lamang, magtiyaga tayo sa pagbili at pagluto ng sariwang gulay at isda sa palengke kaysa sa laging pagbubukas ng lata. At ang pangpito at huli sa ating listahan ng mga magdanakaw na marahil ay paborito ng mga lolo at mga tito natin bilang pampatulog o pang-relax tuwing gabi. Ang araw-araw na pag-inom ng alak o labis na pag-inom ng beer. Sinasabi ng iba, ang kaunting alak daw ay mabuti sa puso. Siguro nga, kung paminsan-minsan lang. Pero kung inaraw-araw nyo na ito, at lalo na kung marami kayong nakokonsumo, tahimik nitong pinapatay ang inyong mga buto. Paano? Ang alak ay lason sa inyong atay at lapay o pancreas. Ang atay at bato natin ang may trabaho para i-activate o buhayin ang vitamin D sa ating katawan. Ang vitamin D po ang nagsisilbing susi para makapasok ang calcium mula sa inyong tiyan papunta sa inyong mga buto. Kung nasira o nahirapan ang inyong atay dahil sa alak, hindi magagawa ang vitamin D. Walang magbubukas ng pinto. Kaya kahit gaano karaming gatas ang inumin nyo, hindi ito makakarating sa inyong buto at maitatain nyo lang ito. Bukod pa dyan, ang alak ay direktang pumapatay sa mga tinatawag na osteoblasts. Ito yung mga maliliit na trabahador sa loob ng ating katawan na ang mismong gawain ay magtayo at magpatibay ng ating mga buto. Pinapatay sila ng alcohol, kaya humihinto ang pagbuo ng inyong skeleton. Mga kagintong edad, pakinggan niyo po itong mabuti. Ang osteoporosis o ang pagrupok ng buto ay isang sakit na walang nararamdamang sintomas hanggang sa oras na matumba kayo at may mabali. Hindi nyo mararamdaman na numinipis na pala ang inyong mga buto dahil patuloy kayong ninanakawan ng mga pagkaing ito. Isipin nyo na lang ang maaring mangyari. Isang simpleng pagdulas lang sa banyo dahil may basang sabon. Isang simpleng maling tapak lang sa hagdan. Dahil marupok ang buto, hindi lang ito basta sasakit. Ito ay mabibiyak na parang tuyong kahoy. Alam niyo ba kung ano ang pinakakinakatakutan ng mga doktor sa mga senior citizens? Ito ay ang hip fracture o ang pagkabali ng balakang. Kapag nabalian kayo ng balakang, hindi na po yan nadadaan sa simpleng semento o sementong pambalot. Kadalasan kakailanganin kayong operahan. Biyakin ang inyong hita at lagyan ng mga bakal o titanium implants para lang mapagdugtong ulit ang buto. Alam niyo ba kung magkano ang aabutin ng ganyang operasyon? Daan-daang libong piso na minsan ay umaabot pa ng kalahating milyon. Ubos ang ipon nyo,
baon sa utang ang mga anak nyo. At ang pinakamasakit pa, maraming matatanda na kapag naoperahan sa balakang ay hindi na muling nakakalakad ng normal. Nauwi sila sa pagiging bedridden o habang buhay na lang nakahiga sa kama at umaasa sa wheelchair. Mula sa pagiging malakas at malayan nakakapunta sa palengke o nakakapagsimba, magiging bilanggo na lang kayo sa loob ng isang kwarto. Wala ng kalayaan. At yun ang pinakamalaking trahediya sa buhay nating mga nagkakaedad. Kaya nga napakahalaga na bago pa man mangyari yan, habang nakakalakad pa tayo, habang nakakatayo pa tayo ng tuwid, ay protektahan na natin ang ating mga buto. Paano? Una, limitahan at bawasan ang 7 magnanakaw na nabanggit natin. Huwag araw-arawin ng tuyo at bagoong, iwasan ng soft drinks at matatamis, bawasan ng kape at delata, at tigilan ang bisyo ng alak. Pangalawa, huwag kalimutang ibilad ang inyong sarili sa araw tuwing umaga mula alas 6 hanggang alas 8. Ang sikat ng araw sa umaga ang pinakamaganda at pinakalibreng source ng vitamin D na kailangan ng inyong katawan para masipsip ang calcium. Pangatlo, patuloy na uminom ng gatas o kumain ng madahong gulay at isda na mataas sa calcium. At higit sa lahat, ugaliin ang maglakad-lakad o mag-ehersisyo araw-araw. Ang paggalaw at paglalakad ay naguutos sa katawan na lalong patibayin ang mga buto dahil ginagamit nyo ito. Ngayon, kung nakarating kayo hanggang sa dulo ng ating napakahabang usapan, alam kong seryoso kayo sa pagbabantay ng inyong kalusugan at gusto nyong mapanatili ang inyong kalayaan at lakas hanggang sa huling hininga. Gusto kong gumawa tayo ng isang digital na kasunduan bago tayo magpaalam. Kung manganak ko kayo na simula ngayong araw, ay babantayan nyo na ang mga magnanakaw ng calcium na ito. At manganak ko kayong poprotektahan nyo ang inyong mga buto para hindi kayo maparalisa o mabedridden pagdating ng araw. Gusto kong mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. I-type nyo lamang ang salitang buto. Uulitin ko po, i-type ang salitang buto sa ating comment section. Ang simpleng pag-type nyo nito ay magiging tanda ng ating sumpaan na aalagaan natin ang pundasyon ng ating katawan at hindi natin hahayaang mawasak tayo ng ating mga nakasanayang pagkain. At nakikiusap din po ako. Kung mayroon kayong asawa, kapatid, o mga kaibigan na walang ginawa kundi uminom ng soft drinks, mahilig sa napakaalat na isda, at matitigas ang ulo pagdating sa kape at alak, parang awa nyo na. I-share nyo sa kanilang video ito. I-send nyo sa kanilang messenger, i-post nyo sa inyong Facebook wall, o ipanood nyo mismo sa kanila habang kayo ay nagkakape. Baka ang simpleng pag-share nyo ng video ito ay maging instrumento para mailigtas sila mula sa matinding pagkakabali ng buto at operasyon sa mga susunod na taon. Magtulungan po tayo na ipamahagi ang tamang kaalaman. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, sa inyong matyagang pakikinig, at sa pagmamalasakit nyo sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Naway patuloy na ibuhos sa inyo ng may kapal ang kalakasan ng pangangatawan, tibay ng buto, at napakaraming masaya, malakas, at mapayapang araw kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Mag-ingat po kayo palagi. Laging tignan ang inyong dinadaanan para hindi madulas, kumain ng tama, at hanggang sa ating susunod na pagkikita. Mabuhay ang lahat ng mga senior citizens.